Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Naghihintay ng bus ang lalaking ito nang makita niya ang isang lalaking basta-basta dumudura habang lahat ng tao ay nakamask dahil sa COVID-19 epidemic. Ayaw ng lalaki na gumawa ng gulo kaya binaliwala niya ito at iniwas ang tingin. Pero nang sumakay sa bus ang walang pakialam na lalaking ito, sinabihan siya ng driver na magsuot ng mask kung hindi ay pagmumultahin ng bus. Bigla na lang malakas na nagreklamo ang lalaki at sinuntok pa ang driver. Nang makita ito, hindi na nakapagpigil ang lalaki kaya lumapit siya para yakapin ang lalaki at bumaba ng bus at magalang na humingi ng tawad sa lalaking ito. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na sinuntok ng lalaki ang lalaki pero hindi lumaban ang lalaki at umiwas lang sa mga suntok niya. Pagkatapos noon, patuloy pa ring humingi ng tawad ang lalaki. Nang makita ng lalaki na hindi siya lumalaban, tumalikod siya at umalis. Sumakay ulit sa bus ang lalaki at nakatanggap ng palakpakan mula sa lahat ng pasahero. Sinabi nila na ang astig niyang tingnan. Ang pangalan ng lalaking ito ay Gunwoo. Walang nakakaalam na bata pa siya pero isa na siyang professional boxer. Sa ring, palaging malamig si Gunwoo, may malalakas na suntok pero sa totoong buhay, isa siyang mahinahon at mabait na binata. Kasalukuyang nakatira si Gunwoo kasama ang kanyang ina. Dahil sa epekto ng epidemic, nawalan ng isang kapat ng mga customer ang coffee shop ng ina ni Gunwoo. Marami siyang utang at may utang din siyang renta dahil pareho pa rin ang singil ng landlord kahit mahirap ang panahon dahil sa epidemic. Kasalukuyang sumasali si Gunwoo sa isang professional boxing tournament bilang isang super rookie. Sa unang laban, tinamaan ni Gunwoo sa tiyan ang kanyang kalaban at nanalo. Pinatumba ito gamit lang ang isang suntok. Sa susunod na laban, ginawa ni Gunwoo ang lahat para iwasan ang mga suntok ng kalaban niya. At pagkatapos ay bumitaw ng isang malakas na suntok. Pinatumba ito gamit lang ang isang suntok. Pagkatapos manalo, tumakbo si Gunwoo para tanungin ang kalaban niya kung okay lang siya. Pagkatapos ay nakausad si Gunwoo sa finals. Ang kalaban niya ngayon ay si Woo Jin. Sinabihan ng coach ang taong ito na mag-ingat ng husto sa left hook ni Gunwoo. Pero proud si Woo Jin sa sarili niya bilang isang undefeated Marine. Nagsimula ang laban sa pagbati ng dalawa sa isa't isa at pagkatapos ay nagsimula silang kapain ang galaw ng isa't isa. Tuloy-tuloy na tinamaan ni Woo Jin si Gunwoo. Sinubukan ni Gunwoo na iwasan ang atake at pagkatapos ay bumitaw ng isang malakas na left hook sa balakang ni Woo Jin dahilan para bumagsak siya pero tumayo ulit siya at sumigaw ng malakas. Nang magpatuloy si Gunwoo na gumawa ng isa pang left hook, hinarang ito ni Woo Jin. Pagkatapos ay sinuntok ni Woo Jin sa mukha si Gunwoo dahilan para himatayin siya sa sahig pero imahinasyon lang iyon ni Woo Jin. Sa realidad, lumapit si Gunwoo at binitawan ang kanyang signature left hook, pinabagsak si Woo Jin, kaya nanalo rin si Gunwoo sa championship. Matapos matalo si Woo Jin, malamig ang naging trato sa kanya ng coach. Nagyaya si Woo Jin na kumain para mawala ang inip niya. Sinabi ng coach na may epidemic. Pagkatapos ay naglabas ang coach ng pera at sinabihan si Woo Jin na kumain mag-isa. Lumabas si Woo Jin at nakita si Gunwoo na naghihintay. Gusto ni Gunwoo na yayain si Woo Jin na kumain ng pork belly kasama siya. Gutom si Woo Jin pero nagkunwari siyang tumanggi dahil ayaw niyang kaawaan. Pero nang makita niya ang sincere na ugali ni Gunwoo, sumama si Woo Jin. Sinabi ni Woo Jin na gusto niyang kumain ng beef tenderloin dahil kakakuha lang ni Gunwoo ng 10 milyong won na bonus money. Sinabi ni Gunwoo na hindi pwede dahil kailangan pa niyang magbigay ng pera sa kanyang ina para pambayad ng renta. Kahit ginawa ni Woo Jin ang lahat para kumbinsihin siya, tumanggi pa rin si Gunwoo na gumastos ng mas maraming pera. Pagkatapos ay nag-ambag si Woo Jin ng pera para makakain silang dalawa ng grilled beef. Pagdating nila sa restaurant, tinanong ni Woo Jin kung kaliwang kamay lang ba ang ginagamit ni Gunwoo. Sinabi ni Gunwoo na mas malakas ang kanan niyang kamay pero hindi pa niya ito ginagamit. Habang iniihaw ang karne, hiniling ni Woo Jin na baligtarin ang karne. Pero sinabi ni Gunwoo na dati siyang nag-part-time sa isang buffet restaurant kaya alam niya na kailangan pang hintayin ang karne ng 30 segundo para maging masarap. Sinabi ni Gunwoo na nalugi ang pamilya niya kaya kailangan niyang magtrabaho ng marami para matulungan ang kanyang ina. Naglabasan ng saloobin ang dalawa tungkol sa sitwasyon ng kanilang mga pamilya. Pagkatapos ay nalaman ni Woo Jin na mas bata sa kanya si Gunwoo ng 2 taon kaya gusto niyang maging kuya. Pero natuklasan ng dalawa na pareho silang Marines nang pumasok sila sa Army. Napagtanto ni Woo Jin na senior niya si Gunwoo sa Marine Corps kaya mabilis niyang binati ang kanyang superior. Pagkatapos ay masayang binalikan ng dalawa ang panahon nila sa Army at pinakain pa ang isa't isa. Unti-unting nabuo ang isang malapit na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang dating magkaribal. Bumalik si Gunwoo sa coffee shop ng kanyang ina. Nasa telepono ang kanyang ina para maningil ng utang mula sa isang kaibigan at nang makita niyang umuwi ang kanyang anak, ibinaba niya ang tawag. Niyakap ng kanyang ina si Gunwoo para batiin siya sa pagkapanalo sa championship. Pagkatapos ay ibinigay ni Gunwoo sa kanyang ina ang bonus na kakatanggap lang niya at sinabi sa kanya na gamitin ito sa pambayad ng renta. Tumanggi si Mama pero sinabi ni Gunwoo na alam niya ang lahat ng hirap niya. Pagkatapos ay kinuha ng kanyang ina ang pera at sinabing babayaran niya si Gunwoo pabalik kasama ang interes.
Pagkatapos ay isinara ng dalawa ang tindahan at masayang umuwi. Ang makasama ang kanyang ina ay isang blessing para kay Ganwoo, pero hindi niya alam na may paparating na sakuna. Ang pangalan ng lalaking ito ay Myung-gil. Siya ang direktor ng isang loan shark corporation na may kung ano-anong sopistikadong scam. Sa oras na ito, sinamantala ni Myung-gil ang maraming tao na nasa mahirap na sitwasyon dahil sa epekto ng COVID pandemic. Pinadala ni Myung-gil ang sales team ng kanyang kumpanya sa lahat ng tindahan sa lungsod. Ipinakilala nila ang sarili nila na galing sila sa kumpanyang Smile Capital at isa raw silang government-backed company para tulungan ang mga tao na malampasan ang hirap ng pandemic. Magpapahiram sila ng pera na may interest rate na 5% lang, mas mababa kaysa interest rate ng bangko. Pagkatapos ay inaakit nila ang mga may-ari ng tindahan at mga negosyo na pumirma ng kontrata. Ngayon, kinukumbinsi ang ina ni Ganwoo na pumirma ng loan contract ng loyal subordinate ni Myung-gil na si Junmin. Nang marinig ang matatamis na salita ng professional scammer na ito, pumayag din ang ina ni Ganwoo na pumirma ng kontrata. Pero wala siyang kaalam-alam na may nakatagong mapanlinlang na terms dito. Sa Seoul, kasalukuyang may isang gusali na ginagawa pa rin dahil paulit-ulit itong nahinto dahil sa epekto ng COVID-19. Dahil dito, napilitan ang management company na magdeklara ng bankruptcy. Nakakuha ng maraming atensyon mula sa publiko ang gusaling ito dahil hindi ito ligtas para sa mga tao sa Seoul. Ang proyektong ito na walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ay binili kalaunan ng EIL conglomerate. Sa oras na ito, ang panganay na anak na lalaki ng conglomerate ay nakikipag-negotiate sa isang bank director para makakuha ng loan at gawing isang marangyang hotel ang gusaling ito. Isang congressman na pinadala ng mayor ng lungsod ang dumating para madaliin ang proyektong ito. Pumasok ang loan shark director na si Myung-gil. Sinabi niya na ipinakilala siya rito ng congressman. Gusto niyang i-invest ang natitirang 100 bilyong won sa gusaling ito. Kapalit nito, gusto niyang magtayo ng kasino sa top floor at bar sa basement. Pagkatapos ay nagdaos ng party si Myung-gil at ang mga tauhan niya para pasalamatan ang congressman sa pagbibigay sa kanya ng access sa hotel project. Habang nagsasaya sila, nakatanggap ng tawag mula sa mayor ang congressman. Inanunsyo ng congressman na inaprubahan na ng mayor ang casino project ni Myung-gil. Pagkatapos ay binigyan ni Myung-gil ang congressman ng 3.7 kilong golden turtles. Nakita ng congressman ang tumpok ng ginto at yumuko para pasalamatan si Myung-gil. Pero lahat ng eksena ng panunuhol ay na-record ng camera. Papunta si Ganwoo sa gym para mag-practice ng boxing pero inanunsyo ng gym na magsasara ito ng 1 linggo dahil may ilang tao na nag-positive sa COVID-19. Dahil malungkot, tinawagan ni Ganwoo ang bago niyang kaibigan na si Woojin para yayain siyang lumabas. Habang papunta sa bahay ni Woojin, nakita ni Ganwoo ang isang lalaking hinahabol at binubugbog ng isang binata. Sumunod si Ganwoo at nakita niya ang lalaki na binubugbog at nakahiga na hindi na gumagalaw. Pagkatapos ay hinabol ni Ganwoo ang kakaibang binatang ito. Pagkatapos ay nakuryente si Ganwoo ng binatang ito at humiga na hindi na gumagalaw. Babae pala ito. Tinanong ng babae si Ganwoo kung bakit niya siya hinahabol. Sinabi niya na ang lalaki kanina ay totoong scammer. Sinabihan niya si Ganwoo na huwag gumawa ng kahit anong gulo pagkatapos ay umalis ang babae. Ang babaeng ito ay si Hyunju. Siya ang adopted granddaughter ni Chairman Tae-ho. Ang chairman na ito ay walang iba kundi pera pero isa siyang napakabuting tao. Tinutulungan niya ang mga nangangailangan na walang pera para sa medical treatment na makahiram ng pera at hindi siya naniningil ng interes. Masaya siya sa pagtulong sa mga taong nangangailangan at si Hyunju ang inatasang mag-imbestiga at maningil ng utang mula sa mga taong nagpapanggap na may sakit para lokohin si Chairman Tae-ho na magpahiram ng pera. Tinanong ni Hyunju si Chairman Tae-ho kung hanggang kailan niya balak palawigin ang interest-free loan na ito. Sinabi ni Chairman Tae-ho na marami na siyang natulungang may sakit na makakuha ng pera para sa medical treatment at iyon ang pinakamataas na interest rate. Alam ni Chairman Tae-ho na napaka-reckless ng kanyang pamangkin at madalas humarap sa mga thug ng mag-isa. Kaya tinawagan niya ang direktor ng security company para humingi ng bodyguard na tutulong protektahan ang kanyang pamangkin. Nang isasara na ng ina ni Ganwoo ang tindahan, dumating si Junmin mula sa kumpanya. Sinabi ni Junmin sa ina ni Ganwoo na kailangan niyang magbayad ng renewal fee na 10% ng loan amount sa loob ng 24 na oras mula nang pumirma sa kontrata at ngayon ay umabot na sa 48 milyong won ang interes. Natulala ang ina ni Ganwoo nang marinig iyon. Sinabi niya na tatawag siya ng pulis. Narinig iyon ni Junmin at lumabas siya. Pinindot ng ina ni Ganwoo ang telepono para tawagan si Ganwoo. Habang nag-uusap sila, isang grupo ng mga thug ang pumasok at sinira ang tindahan. Nang marinig iyon ni Ganwoo, sobrang galit niya kaya tumakbo siya pabalik para iligtas ang kanyang ina. Pagdating niya sa tindahan, hinarang siya ng mga thug. Nang makita niyang binubugbog ni Junmin ang kanyang ina, agad ginamit ni Ganwoo ang mga galaw niya para pabagsakin ang bawat thug at makapasok sa bahay para iligtas ang kanyang ina. Nanginginig si Junmin nang makita niyang nabugbog ang lahat ng mga tauhan niya. Pumasok si Ganwoo at tinanong kung okay lang ba ang kanyang ina. Pagkatapos ay hinawakan niya si Junmin sa leeg. Sa oras na ito, pumasok si Direktor Myung-gil. Sinabi niya na nanghiram ng pera ang ina ni Ganwoo sa kumpanya niya. Sinabihan niya si Ganwoo na bayaran ang utang. Sinabi ni Ganwoo na bayaran muna ang pinsala sa tindahan.
Pagkatapos ay inutusan ni Myung-gil ang matangkad at maskulado niyang tauhan na asikasuhin si Ganwoo. Ang pangalan ng tag na ito ay In Byom. Malakas ang katawan niya at parang hindi nakakaramdam ng sakit. Kahit paano siya suntukin ni Ganwoo, okay lang siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang ulo niya para pabagsakin si Ganwoo, pero tumayo ulit si Ganwoo at sinuntok siya hanggang dumugo ang ilong niya. Nagalit si In Byom kaya hinawakan niya si Ganwoo sa leeg at binugbog siya, dahilan para bumagsak siya. Sinabi ni Myung-gil kay Ganwoo na gusto niya talaga ang matatapang na tao. Tinanong niya si Ganwoo kung gusto niyang bumalik at magtrabaho para sa kanya. Pagkatapos ay dinuraan ni Gunwoo ng laway ang mukha ni Myung-gil. Pagkatapos ay gumamit ng kutsilyo si Direktor Myung-gil para hiwaan ang isang gilid ng mukha ni Gunwoo. Dinala si Gunwoo ng kanyang ina sa hospital para tahiin ang sugat. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng surgery para hindi masyadong halata ang peklat sa mukha niya, pero tumanggi si Ganwoo dahil wala siyang pera. Sinabi ni Ganwoo kay Woojin na kinailangan niyang magpatahi ng 30 tahi. Sinabihan ni Woojin si Ganwoo na pumunta sa pulis, pero naalala ni Ganwoo ang sinabi ni Myung-gil. Sinabi ni Myung-gil na kapag pumunta si Ganwoo sa pulis, mamamatay ang kanyang ina, kaya kinailangan itong tiisin ni Ganwoo. Pagkatapos ay ipinakita ni Woojin kay Ganwoo na may maliit na linya sa loan agreement ng kanyang ina. Ngayon, ang utang at interes ay tumaas na sa 100 milyong won, kaya kailangan niya itong mabayaran agad o mas lalo pa itong tataas. Sinabi ni Ganwoo na wala nang natitirang pera ang pamilya niya, kaya niyaya ni Woojin si Ganwoo na kumain para mabawasan ang tensyon. Tinawagan ni Ganwoo ang kanyang ina para sabihin na nakaharap sila ng mga professional scammer at hindi nila ito basta matatakasan. Sinubukan ni Ganwoo na pakalmahin ang kanyang ina. Pagkatapos ay narinig ni Ganwoo na tumatawag si Woojin sa kung sino para manghiram ng pera para tulungan siya. Sobrang na-touch si Ganwoo at halos maiyak siya nang marinig iyon. Pagkatapos ay dinala ni Woojin si Ganwoo para makipagkita sa isang loan shark na dati rin niyang boss. Sinabi ni Ganwoo na na-scam siya ng kumpanyang Smile Capital at ngayon ay kailangan niyang manghiram ng 100 milyong won para mabayaran ang utang niya. Pumayag ang boss na pahiramin si Ganwoo ng 100 milyong won na may interest rate na 1% sa loob ng 1 taon. Pero sa isang kondisyon, kailangan nilang dalawa na magtrabaho bilang mga tauhan niya para maningil ng utang. Sinabi niya na sobrang patok ang trabahong ito nang pumutok ang COVID-19 epidemic. Nang marinig iyon, tumayo si Ganwoo at sinabihan si Woojin na umuwi na sila. Sinabi ni Ganwoo na ang paggawa nito ay parang pang-aapi sa mahihina. Gawain iyon ng thug, hindi ng fighter. Sinabi ng boss na kung hindi niya babayaran ang kumpanyang Smile Capital, kukunin nila ang mga organ niya, hindi biro. Pagkatapos ay ibinalik ni Woojin ang pera at umalis. Matapang pa niyang tinitigan ng masama ang dati niyang boss. Pagkatapos ay tinawagan ni Woojin ang direktor ng bodyguard company para humingi ng tulong. Agad tumakbo sina Woojin at Ganwoo sa kumpanya para makipag-usap. Ang direktor na ito ay dati ring Marine na senior ni Woojin. Sinabi niya na may isang mayamang lalaki na ang pangalan ay Chairman Tai-ho na nangangailangan ng bodyguard. Marami na siyang kinuha pero wala ni isa ang bagay. Gusto niyang ipakilala ang 2 tao para magtrabaho kay Chairman Tai-ho. Nang sabihin ni Woojin na gusto niyang pumunta rito para manghiram ng pera, sinabi ng direktor sa kanila na puntahan si Chairman Tai-ho dahil wala siyang ibang meron kundi pera at napakabait niyang tao. Ipina-investiga ni Chairman Tai-ho sa detective at kinuha ang background ni Ganwoo. Pinuri ng chairman si Ganwoo dahil mukha raw siyang mapagkakatiwalaan at masipag. Pagkatapos ay ibinigay ni driver In-mook ang profile ni Woojin at sinabing dapat silang kumuha ng 2 tao. Pumunta sina Ganwoo at Woojin sa isang sushi restaurant para makipagkita kay Chairman Tai-ho, pero si Ganwoo lang ang pinayagan ng may-ari ng sushi restaurant na makipagkita sa chairman. Tinanong ni Chairman Tai-ho si Ganwoo tungkol sa sugat sa kanyang mukha. Sinabi ni Ganwoo na nakuha niya ang sugat nang pigilan niya ang mga loan shark sa pag-atake sa kanyang ina. Sinabi ni Chairman Tai-ho na dati siyang loan shark pero matagal na siyang tumigil sa negosyong iyon. Ngayon, nagbibigay siya ng interest-free loans para tulungan ang mga taong walang pambayad sa medical treatment. Naghahanap si Chairman Tai-ho ng mabuting tao na magiging bodyguard para protektahan ang kanyang pamangkin na hindi niya kadugo. Masaya si Ganwoo nang malaman niyang hindi niya kailangang maningil ng utang para bayaran. Sinabi ni Chairman Tai-ho na maingat niyang inimbestigahan ang background ni Ganwoo bago siya gumawa ng desisyong ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ganwoo ang dahilan kung bakit determinado siyang gumamit ng pera para tulungan ang mahihirap na taong walang pambayad sa medical treatment. Naramdaman din ni Ganwoo na napakabait na tao ni Chairman Tai-ho. Lumabas si Ganwoo at sinabi kay Woojin na mukhang maayos naman ang naging dating niya sa harap ni Chairman Tai-ho. Pumunta ang dalawa sa bahay ni Ganwoo para mag-dinner kasama ang ina ni Ganwoo. Biglang may kumatok sa pinto. Si driver In-mook pala iyon ni Chairman Tai-ho. Binigyan niya si Ganwoo ng isang bag ng pera na naglalaman ng 100 milyong won. Sinabi niya na ito ay 2 years salary in advance. Pagkatapos ay sinabi ni driver In-mook kay Ganwoo na magsisimula siyang magtrabaho bukas ng umaga sa 10:00. Nang umalis si driver In-mook, niyakap ni Ganwoo ang pera at napaiyak ng todo dahil nakatanggap siya ng tulong mula sa isang mabuting tao.
Pagkatapos ay pumasok si Ganwoo sa bahay para ibigay ang pera at ikwento sa kanyang ina ang lahat. Humingi ng tawad ang kanyang ina kay Ganwoo dahil sinira niya ang future nito bilang martial artist. Pinakalma ni Ganwoo ang kanyang ina at pagkatapos ay nagpasalamat kay Woojin. Kinabukasan ng 10:00 ng umaga, pumunta si Ganwoo kay Chairman Taiho para tanggapin ang trabaho. Gusto ni Woojin na pumasok din para ipakilala ang sarili at hilingin kay Chairman Taiho na magtrabaho kasama si Ganwoo. Pumasok ang dalawa para batiin si Chairman Taiho. Ginawa ni Woojin ang lahat para ipakita ang kakayahan niya sa harap ni Chairman Taiho at pagkatapos ay humingi ng permiso na magtrabaho kasama si Ganwoo. Dahil alam na ni Chairman Taiho ang background ni Woojin, pumayag siya. Pero pagkatapos ay inanunsyo ni Chairman Taiho na siya lang ang nagbabayad ng sweldo. Kailangan munang pumasa ng dalawa sa interview ng kanyang pamangkin na si Hyunju para matanggap sila. Tinanong ni Ganwoo kung paano kung bumagsak siya sa interview. Sinabi ni Chairman Taiho na kailangan niyang ibalik ang pera. Sinabi ni Ganwoo na nagamit na niya ang lahat ng pera para bayaran ang utang niya. Pinayuhan sila ni Chairman Taiho na kumalma at maniwala na kaya nila ito. Pagkatapos ay binigyan ni Chairman Taiho si Ganwoo ng card at sinabihan silang humanap ng masarap na pagkain para sa lunch. Sinabi ni Chairman Taiho na dapat palagi silang magkasama ng ganito. Ngayon, naghihintay ang dalawa na makipagkita kay Hyunju sa isang study room. Kumuha si Woojin ng isang libro at nakita niyang may 100 milyong won sa loob. Pagkatapos ay nakita niya na bawat libro ay puno ng pera. Pagkatapos ay ibinalik ng dalawa ang pera sa tamang lugar. Sinabi ni Ganwoo kay Woojin na nakilala na niya si Hyunju noong hinabol niya ito at kinuryente siya nito. Sa oras na ito, dumating din si Hyunju. Tutol siya sa pagkuha ni Chairman Taiho ng mga bodyguard para sa kanya. Kaya nang batiin siya ng 2 batang bodyguard, diretsahang sinabi ni Hyunju na hindi niya kailangan ng bodyguards at diretsahan niyang pinaalis ang 2 binata. Pagkatapos ay tinawag niya si Woojin na bastard. Nasaktan ang pride ni Woojin dahil dito at lumabas siya. Nanatili si Ganwoo at nagdesisyong lumuhod at magmakaawa kay Hyunju. Sinabi niya na kailangan niya ang trabahong ito dahil na-scam ang kanyang ina ng Smile Capital Loan Company. Umabot na sa 100 milyong won ang halaga. Kabababayad lang sa kanya ni Chairman Taiho ng 2-year salary in advance para mabayaran ang utang niya. Kung hindi niya makukuha ang trabahong ito ngayon, hindi niya alam kung paano niya ibabalik ang pera kay Chairman Taiho. Si Hyunju na iniimbestigahan din ng ilegal na mga gawain ng kumpanyang Smile Capital ay sinabihan si Ganwoo na tumayo at niyaya silang dalawa na kumain sa restaurant. Ikinuwento ni Hyunju sa dalawa ang tungkol sa bastard na ang pangalan ay Jaemyong na iniimbestigahan niya. Nagsinungaling siya na kailangan ng kanyang ina ng surgery para manghiram ng 10 milyong won kay Chairman Taiho at pagkatapos ay nawala. Pagkatapos mag-imbestiga, nadiskubre ni Hyunju na ang lalaking ito at ang mga kasabwat niya ay nagpapanggap na homeless people para nakawin ang IDs ng totoong homeless people. Pagkatapos ay ginagamit nila ang mga ID na ito para manghiram ng pera sa ibang loan sharks. Sinundan ni Hyunju at nalaman niya na ang mga scammer ay kumikilo sa utos ng tauhan ng Smile Capital na si Junmin. Nakilala ni Ganwoo ang lalaking ito bilang ang taong pumunta sa coffee shop ng kanyang ina para maningil ng utang. Inutusan ni Hyunju ang dalawa na imbestigahan kung ilang ID card ang ninakaw ng mga scammer sa isang gabi. Sinabi niya sa dalawa na kahit ano ang mangyari, huwag silang magpapakita kung hindi ay masisira ang plano. Nagbibihis ang scammer na si Jaemyong at ang mga kasabwat niya para magnakaw ng ID cards mula sa homeless people. Nang sumakay sa kotse ang grupo, agad silang sinundan ni Hyunju gamit ang kanyang kotse. Pagkatapos ay sinundan din sila ni Ganwoo at Woojin. Pumunta si Jaemyong para kausapin ang mga homeless people. Sinabi niya na galing siya sa Seoul City Homeless Association. Ang organisasyong ito ay pinupunduhan ng gobyerno. Kahit sino na sumali ay makakatanggap ng buwanang allowance. Ipakita lang ang inyong ID at matatanggap kayo sa association at matatanggap ninyo ang pera sa susunod na linggo. Isa-isa, nahulog sa bitag ang mga homeless people at ibinigay ang kanilang mga ID sa kanila. Pagkatapos ay lumapit sila para akitin ang isang matandang lalaki. Pagkarinig pa lang ng unang sentence, napagtanto ng matanda na na-scam na siya ng mga taong ito noon kaya malakas niyang hiningi pabalik ang kanyang ID. Tuloy-tuloy na binugbog ng mga scammer ang matanda. Gusto ni Ganwoo na pumunta para tumulong pero pinigilan siya ni Woojin. Pero matapos niyang makita na sobrang lakas ng pagkakabugbog sa ulo ng matanda hanggang sa dumugo ito, agad tumakbo si Ganwoo at pinabagsak ang mga scammer para iligtas ang matanda. Pagkatapos ay nagpakita silang dalawa sa harap ng mga scammer. Nakita ni Jaemyong ang red cat hat na suot ni Ganwoo at tumakbo palayo. Sinabi ni Ganwoo na kailangan nilang tumawag agad ng ambulance para mailigtas ang buhay ng matanda. Pagkatapos ay tinawagan ni Ganwoo si Hyunju para sabihin ang sitwasyon. Pagkarinig nito, malakas niya itong pinagalitan. Kahit sinubukan ni Ganwoo na magpaliwanag, ibinaba ni Hyunju ang tawag. Pagkatapos ay tinawagan ni Woojin si Hyunju para magmakaawa. Sinabi niya na tapos na ang lahat. Humingi si Woojin kay Hyunju ng 5 minuto para magpaliwanag at humingi ng tawad. Sinabihan ni Hyunju ang dalawa na pumunta sa bookstore. Pagdating nila sa bookstore, sinabi ni Hyunju na nakipag-away ang dalawa kay Jaemyong, kaya kilala na niya ngayon ang mga mukha nila.
kaya hindi na niya sila pwedeng kunin. Sinabi ni Woojin na nakahudi siya at nakipagtalo pabalik. Sobrang na-stress si Ganwoo kaya pinigilan niya sila. Ipinakita ni Ganwoo kay Hyunju ang peklat sa kanyang mukha. Sinabi niya na ginamit ng direktor ng Smile Capital ang kutsilyo para hiwain ang mukha niya. Kung hindi niya ililigtas ang homeless old man na muntik ng mamatay, mas magiging masama pa ang pakiramdam ni Ganwoo kaysa sa masamang direktor na iyon. Pagkatapos ay ibinalik nilang dalawa ang mga gamit ni Hyunju at umalis. Pagkalabas nila, sinabi ni Woojin na hahanap siya ng bagong trabaho para sa kanilang dalawa. Biglang parehong nakatanggap ng text message ang mga phone nila. Mensahe pala ito mula kay Hyunju. Humingi siya ng tawad at pinapunta sila sa office bukas ng 10:00. Masayang nagyakapan sina Ganwoo at Woojin at nagtalon ng todo. Pumunta si Jae-myung para i-report ang nangyari kay Junmin ng kumpanya na nakangiti. Sinabi niya na may sumusunod sa kanila noong pumunta sila para pagnakawan ng homeless people. Inamin ni Jae-myung na dati siyang may na-scam para makahiram ng pera mula sa ibang tao. At kamakailan, sinundan siya ng isang lalaking naka-red cat hat para maningil ng utang. Ang dalawang lalaking kakalaban lang sa kanila ay suot din ang cat hat na iyon. Sa bookstore, inaasikaso ni Hyunju, sina Woojin at Ganwoo para harapin ang mga scammer. Nang tumingin siya sa kamera, nadiskubre niyang pumapasok sina Jae-myung at Junmin sa bookstore. Tinanong ni Hyunju ang dalawa kung paano siya nahanap ng mga ito. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng bookstore at pinatay ang lahat ng phones niya. Nag-ilaw si Junmin sa loob pero wala siyang nakita. Pagkatapos ay sinabihan niya si Jae-myung na sipain ng malakas ang pinto. Pagkatapos ay tumingala siya sa kamera at umalis. Ngayon, nagsimula ang tatlo na i-analyze kung bakit nahanap ng mga scammer ang lugar nila. Matapos maglabas ng maraming posibilidad, biglang naisip ni Ganwoo na posibleng-posible na nakilala nila ang red cat hat ni Hyunju. Dahil noon, nang hinabol ni Ganwoo si Hyunju at kinuryente siya nito, sobrang tumatak din kay Ganwoo ang hat na iyon. Narinig ni Hyunju si Ganwoo at naisip niyang may sense iyon. Dumating din ngayon si Chairman Taeho sa bookstore. Inamin ni Hyunju na palihim nilang sinundan si Jae-myung at huhulihin nila siya. Ipinagbawal na ito noon ni Chairman Taeho dahil sobrang delikado. Patuloy na ipinagtanggol ni Hyunju ang ginawa niya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ganwoo na alisin ang peklat sa mukha niya. Sobrang nagulat si Chairman Taeho nang makita niya ang peklat ni Ganwoo. Tinanong niya si Ganwoo kung sino ang gumawa ng peklat na ito. Sumagot si Ganwoo na ang taong iyon ay ang direktor ng kumpanyang ngumiti. Tinanong ni Chairman Taeho kung ano ang pangalan niya, pero hindi alam ni Ganwoo. Sinabi ni Ganwoo na ang taong iyon ay may mahabang peklat din sa pisngi gaya niya ngayon. Pagkatapos makinig, sinabihan ni Chairman Taeho silang tatlo na umuwi na. Pagkatapos ay inutusan niya si driver In-mook na imbestigahan kung si Myung-gil nga ba ang direktor ng kumpanyang Smile Capital. Mas naging close ngayon sina Hyunju at ang dalawang lalaki matapos ang huling misyon. Lumabas silang tatlo para kumain ng barbecue. Ikinuwento ni Hyunju sa dalawang lalaki ang tungkol sa background niya. Sinabi niya na wala silang relasyon ni Chairman Taeho. Bata siya noon sa isang orphanage na pag-aari ni Chairman Taeho. Pagkatapos ay inampun siya nito sa edad na 17. Pag-uwi ni Chairman Taeho, nakatanggap siya ng tawag mula kay driver In-mook. Sinabi ni driver In-mook kay Chairman Taeho na nag-imbestiga siya at nalaman niyang si Myung-gil ang direktor ng kumpanyang Smile Capital. Naalala ni Chairman Taeho ang nakaraan. Noong panahong iyon, nagdesisyon siyang isara ang loan shark company na itinatag niya. Kabilang sa mga empleyadong natanggal ay si Myung-gil. Nang gabing iyon, nakatanggap si Chairman Taeho ng tawag mula sa security guard. Inireport ng security guard na may dalawang magnanakaw na pumapasok sa office ni Chairman Taeho. Agad nagmaneho si Chairman Taeho papunta sa kumpanya. At ang dalawang magnanakaw pala ay ang thug na si In Byom at isang professional locksmith. Pagkabukas ng safe ni Chairman Taeho, nakakita sila ng maraming gold coins at isang tumpok ng IOUs na tig-1 bilyong won ang halaga. Dumating si Chairman Taeho sa kumpanya at mag-isang pumunta sa office. Pagkatapos ay mag-isa niyang pinabagsak ang thug na si In Byom at ang locksmith na sumunod sa kanya. Tinanong ni Chairman Taeho kung sino ang nagpadala sa kanila rito. Biglang pumasok si Myung-gil at sinaksak si Chairman Taeho ng isang beses. Pagkatapos ay bumunot si Chairman Taeho ng kutsilyo para lumaban, pero sinaksak ulit siya ni Myung-gil. Bumangon si Chairman Taeho at ginamit ang kutsilyo para hiwain ang mukha ni Myung-gil. Biglang dumating ang thug na si In Byom para sumaklolo. Pagkatapos ay itinapon niya si Chairman Taeho palabas ng bintana at nahulog ito mula sa mataas na lugar papunta sa lupa. Ngayon, kinolekta ni Myung-gil at ng grupo niya ang lahat ng pera at pagkatapos ay nagbuhos ng gasolina para sunugin ang office. Pero tumingin sa baba ang thug na si In Byom at hindi na niya makita si Chairman Taeho. Pagkatapos ay sinunog ni Myung-gil ang office para sirain ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos ay sinabi ni Chairman Taeho sa kanyang pamangkin na si Hyunju na lumayo kay Myung-gil dahil grupo sila ng mga mamamatay tao. Sinabihan niya itong ilipat ang bookstore sa ibang lugar. Sinabi niya na matanda at mahina na siya ngayon, kaya wala na siyang lakas para labanan ang masasamang taong iyon. Ngayon, may appointment si Myung-gil at ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Jang-do na makipagkita sa young master ng isang tycoon, si Direktor Min Byom. Kasama ni Direktor Min Byom ang isang pinsan na police officer na ang pangalan ay Gang Yong.
Dahil sobrang laki ng kapangyarihan ng tycoon na ito, malapit din sila sa tax office at audit office at dinala pa niya ang pulis. Kaya sinabi ni Myung-gil sa kanyang tauhan na si Jang-do na kailangan nilang tiisin kahit ano pa ang mangyari. Pagpasok sa room, inilabas ni Director Min Beom ang mga bote ng matapang na alak na dala niya. Pagkatapos noon, hinamon nila ng kanyang police brother si Myung-gil na makipag-inuman sa kanila. Para sa kanilang dalawa, paraan ito para masukat ang lakas ng mga lalaki. Kaya bawat baso ng alak ay ibinuhos at nagpaligsahan silang tatlo sa pag-inom para makita kung sino ang unang malalasing. Pagkatapos noon, sinubukan ni na Director Min Beom at Gang Yong na magsabi ng mga nakakapikon na salita at tinukso ang kumpanyang Smile Capital. Sobrang ikinagalit ito ni na Myung-gil at Jang-do pero kailangan nilang tiisin. Pagkatapos noon, sinabi ni Director Min Beom na nakalikom na siya ng sapat na 100 bilyong won at hindi niya pinapayagan si Myung-gil na mag-invest sa pagtatayo ng kasino sa hotel ng kanilang pamilya. Alam na alam ni Director Min Beom na ang balak ni Director Myung-gil ay gamitin ang pangalan ng pamilya niya para magbukas ng legal na kasino. Kaya binalaan ni Director Min Beom si Myung-gil na huwag gamitin ang reputasyon ng pamilya niya para magnegosyo kung hindi ay mamamatay si Myung-gil. Pagkatapos ay kinutya ni Director Min Beom ang peklat sa mukha ni Myung-gil. Sobrang nagalit si Myung-gil dahil dito pero kaya lang niyang tiisin ito at hindi muna maghanap ng pagkakataon. Napakabilis. Kailangang pagbayaran ni Director Min Beom ang mga sinabi niya. Inutusan ni Myung-gil si Jang-do na humanap ng bagay na makakawasak sa tagapagmana ng Il Group para maharap siya. Ngayon, minamaneho ni Director Min Beom ang supercar niya papasok sa isang garage para ipa-car wash. Agad tumawag ang car wash employee para ipaalam ito kay Jang-do. Kinulong si Director Min Beom sa loob at pagkatapos ay pinahirapan siya ng isang grupo ng mga thug at hinubaran siya ng damit. Lumapit sina Jang-do at ang thug na si In Beom. Ngayon, nakaluhod ng kawawa si Director Min Beom at sinubukang humingi ng tawad. Sinabi ni Jang-do na hindi siya dapat naging bastos kay Myung-gil. Pagkatapos ay kinuha niya ang phone at inutusan si Director Min Beom na hubarin ang mga damit niya. Patuloy na nagmakaawa si Director Min Beom. Pagkatapos ay lumapit ang thug na si In Beom, sinakal siya at binuhusan ang mukha niya ng toxic chemical. Matapos hindi na niya makayanan, ginawa rin ni Director Min Beom ang hinihingi ni Jang-do. Pagkatapos ay ipinadala niya ang video kay Myung-gil para mapanood. Pagkatapos ay nagmaneho si Myung-gil at ang thug na si In Beom papunta sa lugar kung saan nakatago ang ginto ni Director Min Beom. Ito ang gintong tinunaw mula sa gintong ninakaw ni Myung-gil kay Chairman Tai-ho. Sinabi ni Myung-gil kay In Beom na kung mabigo ang negosyo, tatakas siya papuntang Vietnam kasama ang thug na si In Beom at mamumuhay ng mayaman habang buhay. Sobrang nagpapasalamat si In Beom sa President. Gusto pa rin ni na Hyunju, Ganwoo at Woojin na sundan at hulihin si Jae-myung. Nagmaneho silang tatlo papunta roon para hintayin na lumabas ang iba. Pero nang makita nila ang kotse ni Hyunju, nadiskubre nila ito. Kaya agad tinawagan ni Jae-myung ang leader na si Junmin para sabihin ito. Pagkatapos ay nagkunwari silang sasakay sa kotse para akitin ang tatlo papunta sa homeless shelter. Sinundan sila ni na Ganwoo at Woojin tulad noong huli. Sinabihan ni Jae-myung ang dalawa na lumabas at huwag nang magtago. Ngayon, nakita ni Hyunju na maraming kotse na may dalang mga thug ang dumating at bumaba sa tunnel. Nang makita niyang nasa panganib sina Ganwoo at Woojin, agad tumawag si Hyunju kay Chairman Tai-ho para humingi ng tulong. Nang marinig ni Chairman Tai-ho ang balita, agad niyang tinawagan ang isa sa mga dati niyang empleyado para humingi ng tulong. Isang grupo ng mga thug na may dalang mga pamalo sa kamay ang lumapit mula sa magkabilang gilid para palibutan sina Ganwoo at Woojin. Tinanggal ni Ganwoo ang mask niya at naghanda para lumaban. Pero nakilala ng leader na si Junmin si Ganwoo bilang anak ng nagtitinda ng kape na umatake sa kanya noon. Isa-isang lumaban sina Ganwoo at Woojin para talunin ang malaking grupo ng mga thug pero sobrang dami nila. Tinamaan sa ulo si Woojin at bumagsak. Tumayo si Ganwoo para iligtas ang kaibigan niya. Sa oras na ito, sumugod din pababa si Hyunju gamit ang batons at electric shock devices para talunin ang ilan pang thug. Sa huli, natalo nilang tatlo ang lahat ng thug at nakatakas. Sa bahay ni Ganwoo, natutulog ang kanyang ina nang makarinig siya ng ingay. Akala niya umuwi na ang kanyang anak mula sa trabaho. Pero pagkatapos, pumasok ang dalawang thug at si Jae-myung, nilagyan ng gamot ang ina ni Ganwoo at dinala siya palayo. Sa oras na ito, may isang lalaking lumitaw, pinabagsak ang isang lalaki, pagkatapos ay pinuntahan para pabagsakin ang pangalawang lalaki. Nakita ni Jae-myung na may expert na lumitaw at agad niyang binuhat ang ina ni Ganwoo at tumakbo palayo. Inatake ang lalaki ng taong kakapabagsak lang niya. Patuloy niyang pinabagsak ang thug at pagkatapos ay hinabol ang ina ni Ganwoo. Nakita ni Jae-myung na may mali, kaya inihagis niya ang ina ni Ganwoo sa lupa at tumakbo palayo. Hinabol siya ng lalaki, sinaksak siya ng isang beses gamit ang kutsilyo, pagkatapos ay pinabagsak siya at pinutol ang mga litid sa magkabilang sakong niya. Isa pang lalaki ang bumaba sa tunnel para iligtas ang grupo ni Ganwoo, pero nakita niyang naasikaso na ang mga thug, kaya umalis din siya. Sa daan, nakasalubong niya ang isang lalaking humarang sa daan niya, kaya mabilis niya itong inasikaso. Ang dalawang matapang na lalaking ito ay sina Yang Jung at Du Yang. Ang dalawang ito ay malalakas na tauhan ni Chairman Tai-ho at nagretiro na.
Dinala ang ina ni Gunwoo sa bahay ni Chairman Taeho. Dumating din ang grupo ni Gunwoo. Pumunta sila para kausapin si Chairman Taeho. Pinagalitan sila ni Chairman Taeho dahil kumilos sila ng sarili nila. Sinabihan niya sila na huwag nang makialam sa mga taong iyon. Sinabi ni Chairman Taeho na dadalhin niya ang ina ni Gunwoo sa kanyang orphanage para maging ligtas siya. Pumunta si Direktor Myong-gil sa hospital para bisitahin ang mga tauhan niyang kakabugbog lang. Sinabi ng doktor na naputol ang mga litid sa magkabilang sakong ni Jae-myung. Sinabi rin ni Jae-myung na inatake siya ng isang lalaking sobrang galing gumamit ng kutsilyo at parang sashimi knife ang ginamit na weapon ng lalaking ito. Ngumiti si Myong-gil matapos marinig iyon at umalis. Ang killer na lalaking ito ay si Yang Jong. Siya ngayon ang may-ari ng isang sushi restaurant. Dati silang dalawa ni Du Yang na mga right-hand man ni President Taeho at sobrang pinagkakatiwalaan sila ni Chairman Taeho. Matapos kausapin ni Chairman Taeho, nagdesisyon silang dalawa na huwag nang magtago kundi sumali sa pagharap kay Direktor Myong-gil para na rin ipaghiganti ang mga dati nilang kasama. Bumalik si Direktor Myong-gil sa kumpanya at sinabi sa tatlong malalapit niyang tauhan ang tungkol sa mga estrangherong umatake sa mga tauhan niya. Sinabi niya na noong nakaraan may 10 asasin na nagtatrabaho sa ilalim ni Chairman Taeho. Matapos tanggalin si Chairman Taeho, pinatay nila ng mga kasabwat niya ang mga asasin na ito. Pero may 2 highly trained assassins na natira. Ang 2 ito ay loyal na tauhan ni Chairman Taeho at posibleng-posible na ang pumutol sa litid ng paa ni Jae-myung ay isa sa 2 nakatagong asasin na ito. Ngayon, umupo si na Chairman Taeho, driver in Mook, at ang 2 asasin para pag-usapan ng strategy laban kay Myong-gil. Inimbestigahan nila ang background ng 3 malalapit niyang tauhan at pagkatapos ay hinati ang trabaho para bawat isa sa kanila ay may haharapin. Tinanong ni Yang Jong si Chairman Taeho kung ano ang gagawin sa perang nakatago sa bookstore. Sinabi ni Chairman Taeho na kailangan itong ilipat sa ibang lugar dahil nadiskubre na sila. Sinabi ni Yang Jong na dapat ibigay sa 3 bata ang trabahong ito. Sobrang lakas nila dahil gamit lang ang mga kamay nila, natalo nilang 3 ang 30 thug. Pumayag din si Chairman Taeho na ibigay ang task ng paglipat ng pera sa grupo ni Gunwoo. Habang kumakain ang 3 ng pagkaing niluto ng ina ni Gunwoo, nakatanggap si Hyunju ng text message mula kay Chairman Taeho. Sinabihan niya sila na pumunta sa bookstore ng gabi sa Makalawa, kunin ang lahat ng pera at pumunta sa ibang lugar. Nang gabing iyon, inihanda nilang 3 ang mga gamit nila, sumakay sa 2 kotse na may maraming cardboard boxes at pumunta sa bookstore para gawin ang task. Pagdating nila sa bookstore, pumasok silang 3 pero sa likod nila, sinundan sila ng tauhan ni Jang-do na may dalang kutsilyo. Pagkatapos ay kinuha ni Hyunju ang lahat ng pera at inilagay ito sa cardboard box habang pumunta sina Gunwoo at Woojin sa warehouse para kumuha ng cart. Nadiskubre ni Hyunju na may sumusunod sa kanya sa labas. Nang tumingin siya sa kamera, nadiskubre niya na palihim na pumapasok sa warehouse ang thug na si In Byom. Nagmadali siyang tumakbo papunta sa warehouse pero malakas siyang tinamaan mula sa likod ni Jang-do at bumagsak. Sinubukan ni Hyunju na gamitin ang device para kuryentehin si Jang-do pero hinawakan siya nito. Pagkatapos ay kinuryente siya nito hanggang mawalan siya ng malay. Pumasok sa warehouse ang thug na si In Byom at nakipaglaban kina Gunwoo at Woojin. Natalo na ni In Byom si Gunwoo noon pero ngayon kailangan niyang lumaban mag-isa sa 2 magaling na batang fighter. Matapos ang ilang sandaling hirap na laban, nagawa nilang 2 na pabagsakin ng thug. Patuloy siyang sinuntok ni Gunwoo. Nang malapit nang mamatay si In Byom, pinigilan ni Woojin si Gunwoo. Pagkatapos ay gumamit sila ng zip ties para itali ang thug. Tinangay ni Jang-do si Hyunju. Nagising si Hyunju at malakas na kinagat si Jang-do sa likod, dahilan para makaramdam siya ng sobrang sakit. Pagkatapos ay nabitawan siya nito sa lupa. Tumakbo palayo si Hyunju at kinuha ang kutsilyo sa paanan niya at gumamit ng baton para matapang na harapin si Jang-do. Akala niya mahina si Hyunju, pero hindi inaasahan, hindi kayang talunin ni Jang-do si Hyunju. Pinabagsak siya ni Hyunju gamit ang sunod-sunod na magagaling na galaw. Pagkatapos ay ginamit ni Hyunju ang susi para buksan ang pagkakatali ng mga kamay niya at pagkatapos ay ikinandado ulit si Jang-do. Pagkatapos ay ibinalik nilang 3 ang cart sa bookstore para ilipat ang pera. Pagkatapos ay nadiskubre nilang nakawala si Jang-do at tumakas. Tinatawagan niya si Direktor Myong-gil na nanonood ng mga pole dancers. Sinabi niya na malubha siyang nasugatan at kailangan niyang pumunta sa hospital pero walang pakialam si Myong-gil. Sinabihan ni Myong-gil si Jang-do na tawagan ang kasabwat niya para agad asikasuhin ang grupo ni Gunwoo. Kaya dumating ang buong gang sa bookstore para suportahan si Jang-do. Nagmamadaling inilagay ng grupo ni Gunwoo ang pera sa cardboard boxes at itinulak ang mga ito papunta sa kotse. Nang mapuno ang kotse, sinabi ni Hyunju na may safe sa taas na may bilyon-bilyong won. Umakyat sina Hyunju at Woojin para kunin ito. Mabilis nilang inilagay ang gold coins sa 2 bag at tumakbo palabas. Pero sa oras na ito, dumating na ang gang at hinarangan ang 2 kotse nila. Minaneho nilang 3 ang 2 kotse at tumakas. Hinabol sila ni Jang-do at ng gang niya. Patuloy niyang binabangga ang kotse ni Hyunju pero mas malakas ang supercar ni Hyunju. Pinaswerve ni Hyunju ang kotse ni Jang-do at napahinto ang kotse ni Jang-do. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse ng kasabwat niya para habulin sila. Nang pumasok sila sa isang underpass, nauna ang kotse ni Gunwoo
Habang ang kotse ni Hyunju ang bumantay sa likod, pinipigilan ang kotse ng thug na makaabante. Nang maunahan nila si Hyunju, binilisan niya at binangga ang kotse ng thug. Pagkatapos ay patuloy niyang inapakan ng gas at pinataob ang kotse nila. Pero matindi rin ang sira ng kotse ni Hyunju at tumirik. Pagkatapos ay niyakap nilang dalawa ang mga bag na may laman na pera at ginto at tumakbo palayo. Nang makita ito, agad binuhat ni Ganwoo ang mga kahon ng pera at inilapag sa paligid sa lupa para magkaroon ng space na mauupuan ng dalawang kaibigan niya. Mahigpit na hinabol ng mga thugs sina Woojin at Hyunju mula sa likod. Nakita ng dalawa na hindi na nila kayang dalhin ang mga bag ng ginto, kaya inihagis nila sa lupa ang dalawang bag ng ginto para mas mabilis silang tumakbo. Tumakbo ang dalawa papunta sa naghihintay na kotse ni Ganwoo at sumakay. Pagkatapos ay inapakan nila ang gas at tumakas mula sa mga thug na humahabol sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Jung kay Chairman Tai-ho na inatake ang mga bata at nawala ang pera sa safe. Agad tinanong ni Chairman Tai-ho kung nasaktan ba sila. Dinala ng grupo ni Ganwoo ang pera sa bahay ni Chairman Tai-ho. Nang makaharap nila si Chairman Tai-ho, agad humingi ng tawad si Hyunju dahil nawala ang pera sa safe. Pero ang inaalala lang ni Chairman Tai-ho ay kung nasaktan ba siya. Sobrang naantig si Hyunju sa pag-aalalang ito. Kakagising lang ng thug na si In-byom. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para maputol ang tali at tumakas mula sa warehouse. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi papunta sa private hospital ni Direktor Myung-gil para magpagamot. Sinundan ni Do-young at nalaman niya ang lokasyon ng hospital na ito. Ang thug na si In-byom ay may butas na eardrum sa isang tenga. Inutusan ni Direktor Myung-gil si Junmin na hanapin ang address ng may-ari ng bookstore para malaman kung saan nakatira si Chairman Tai-ho. Kinausap ni Chairman Tai-ho si Ganwoo ng pribado. Nagpasalamat siya kina Ganwoo at Woojin dahil mula nang dumating silang dalawa, mas napapansin niyang mas madalas nang ngumiti ang kanyang apo. Sinabi niya na na-clear na niya ang utang ni Ganwoo kaya hindi na kailangang magtrabaho ni Ganwoo para sa kanya para mabayaran ang 100 milyong won. Itinuring itong bonus dahil tinulungan siya ni Ganwoo na ligtas na mailipat ang pera mula sa bookstore. Nangako rin si Chairman Tai-ho na mag-i-invest siya sa isang magarang coffee shop para sa ina ni Ganwoo. Pero gusto ni Ganwoo na tulungan si Chairman Tai-ho na talunin si Myung-gil hanggang sa dulo. Sinabi ni Chairman Tai-ho na hindi na iyon kailangan pero gusto itong gawin ni Ganwoo para makabawi sa kanya. Pagkatapos ay nilibre ni Hyunju silang tatlo ng sushi party na personal na inihanda ni Yang Jung doon mismo. Dumating din si Do-young para sumali sa saya. Sinabi niya kina Woojin at Ganwoo na kung sasali sila sa kasong ito at kung magkakaroon sila ng criminal record, hindi na sila makakapasok ulit sa ring. Pero determinado pa rin sina Ganwoo at Woojin na sumali sa laban na ito hanggang sa dulo. Sinabi ng lahat na hindi sila takot mamatay at lalaban sila ng sama-sama. Sinabi ni Yang Jung na magsisimula silang umatake ngayong gabi. Tinuruan ni Yang Jung sina Ganwoo at Woojin kung paano gumamit ng Japanese knives para talunin ang mga kalaban at sanayin ang fighting spirit ng isang assassin. Pinili ni Do-young ang isang magandang motorbike para kay Hyunju para umatake kasama niya. Pagkatapos ay tinuruan niya si Hyunju kung paano sumakay ng motorbike at gumamit ng stick para pabagsakin ang mga kalaban. Ngayon, nag-abang si Do-young sa basement habang nagbabantay si Hyunju mula sa itaas. Nang dumating si Junmin na nagmamaneho, ipinaalam ito ni Hyunju kay Do-young. Minaneho ni Do-young ang motorbike at ginamit ang kutsilyo para bahagyang hiwain ang lalamunan ni Junmin, dahilan para bumagsak siya. Pagkatapos ay diretso namang binangga ng mga tauhan ang motorbike ni Do-young gamit ang motorbike nila at tuloy-tuloy siyang sinaktan. Ngayon, sumugod si Hyunju at gumamit ng stick para pabagsakin ang bawat thug at iligtas si Do-young. Sa kabilang side, palihim na pumasok sina Yang Jung, Woojin at Ganwoo sa private hospital ni Myung-gil. Nakita ni Yang Jung si Jang Do na sumasakay sa elevator para umakyat, kaya agad umakyat sa hagdan silang tatlo para habulin siya. Paglabas ni Jang Do sa elevator, sinaksak siya ni Yang Jung at pagkatapos ay dinala siya pababa sa hagdan. May thug na humabol sa kanya pero pinabagsak siya ni Ganwoo at Woojin. Sinubukan ni Jang Do na tumakbo pero itinapon siya ni Yang Jung pababa ng hagdan at binugbog hanggang mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay nag-text si Yang Jung kay Chairman Tai-ho at dinala si Jang Do sa isang abandoned house na pag-aari ni Do-young. Sinabihan ni Yang Jung sina Ganwoo at Woojin na maghanda ng isang timba ng tubig alat. Itinali ni na Yang Jung at Do-young si Jang Do. Tumawag si Chairman Tai-ho at sinabi na gusto niyang turuan ng leksyon si Jang Do at hayaan ang tatlong bata na masaksihan ang leksyong ito. Dinala nilang tatlo ang timba ng tubig alat. Sinabi ni Yang Jung kay Hyunju na gusto ng chairman na manatili siya at panoorin ang leksyong ito. Pagkatapos ay pinahirapan ni na Yang Jung at Do-young si Jang Do. Gumamit si Do-young ng planer para bahagyang kiskisin ang hita ni Jang Do. Gumamit si Yang Jung ng tubig alat para bahagyang ipahid sa kakakiskis lang na parte, pero tumanggi pa rin si Jang Do na magsalita. Ipinagpatuloy ng dalawa ang parehong ginagawa sa pangalawa niyang hita. Hindi na kinaya ni Hyunju at tumakbo palabas para sumuka. Dumating si Chairman Tai-ho. Tinanong ni Hyunju kung bakit niya gustong makita niya ang eksenang ito. Sinabi ni Chairman Tai-ho na hindi siya sigurado kung makakaligtas siya sa laban na ito, kaya gusto niyang sanayin silang tatlo sa psychological tactics. Pagkatapos ay umalis si Hyunju.
Pumunta si Chairman Tai-ho para kausapin si Jiang Do. Nagsimula siyang gumamit ng psychological warfare para mapaamo si Jiang Do. Sinabi ni Chairman Tai-ho na sa 3 loyal na tauhan, si Jiang Do ang pinakanakakaintindi kay Myung-gil, na si Myung-gil ay masama at malupit. Alam niya kung paano manipulahin ang mga tauhan niya para maging sobrang loyal sa kanya. Pero sa paningin niya, walang halaga si Jiang Do. Kapag may nagawang mali si Jiang Do, papatayin agad siya ni Myung-gil. Sinabi ni Chairman Tai-ho na ngayon, kailangan lang niyang kuhanan ng litrato si Jiang Do at ipadala ito kay Myung-gil. Pagkatapos ay maniniwala si Myung-gil na inamin na ni Jiang Do ang lahat. Siguradong hahanap agad si Myung-gil ng paraan para patayin si Jiang Do. Sobrang nataranta si Jiang Do matapos marinig iyon. Sinuntok siya ni Chairman Tai-ho. Nangako si Chairman Tai-ho na kung aaminin ni Jiang Do ang lahat, ligtas niyang dadalhin si Jiang Do sa ibang bansa na may kasamang pera para mamuhay ng komportable habang buhay. Nakumbinsi si Jiang Do sa sinabi ni Chairman Tai-ho. Nagsimula si Jiang Do na sabihin ang mga alam niya. Sinabi niya na 5 taon na siyang nagtatrabaho para kay Myung-gil. Ang trabaho niya ay siguraduhin na hindi madidiskubre ng pulis ang mga iligal na gawain ni Myung-gil. Sinabi niya na nahuli at kinunan niya ang eksena ng Young Master ng Il Group na naghuhubad at ginamit ang video na iyon para pilitin ang Young Master na pumayag na hayaang magtayo si Myung-gil ng kasino sa kanilang 40-story hotel. Sinabi ni Jiang Do na nakapag-film siya ng 50 katulad na video. Lahat ng video na ito ay nakastore sa isang hard drive na nakatago sa safe sa bahay ni Myung-gil. Ang safe na ito ay may remote self-destruct function kapag inactivate ni Myung-gil ang destruction command sa phone niya. Kung mapupunta ang hard drive na ito sa kamay ng pulis, siguradong makukulong si Myung-gil. Pero mahalaga rin ito para mahuli niya ang kanyang kalaban. Sinabi ni Chairman Tai-ho na dadalhin niya si Jiang Do sa hospital para sa emergency treatment. Aayusin niya ang passport at plane ticket ni Jiang Do para makatakas siya abroad. Pagkatapos ay kinuha ni Tai-ho ang phone ni Jiang Do. Tinanong pa ni Chairman Tai-ho kung saan itinago ni Myung-gil ang ginto. Sinabi ni Jiang Do na ang thug na si In Byom lang ang nakakaalam. Sobrang loyal ni In Byom kay Myung-gil. Pumunta si Myung-gil para makita si Director Min Byom. Kausap nito ang police brother niya. Hinawakan ni Myung-gil ang phone at sinabi kay Gang-yong na may lalaking nakamotorcycle na humiwa sa lalamunan ng isa sa mga tauhan niya. Sinabihan niya si Gang-yong na hanapin ang pinagtataguan ng lalaking iyon. Binasa ni Myung-gil ang plate number kay Gang-yong at binigyan siya ng 5 oras para hanapin ang lalaking nakamotorcycle. Kung hindi, ikakalat online ang hubad na video ni Director Min Byom. Pagkatapos ay kinuha ni Myung-gil ang phone ni Director Min Byom. Hinatid ni na Yang Jong at Du Yang sina Gan-woo at Woo Jin pauwi. Sa kotse, ipinaliwanag ni na Yang Jong at Du Yang kung bakit gustong magbukas ni Myung-gil ng kasino sa hotel ng Il Group. Gusto ni Myung-gil na hiramin ang pangalan ng tycoon na ito para magbukas ng legal na kasino pagkatapos ay ikonekta ang kasino sa lending company niya. Habang mas maraming tao ang nagsusugal, mas maraming tao ang manghihiram ng pera at malinaw na yayaman siya. Tinanong ni Woo Jin kung para lang ba sa foreigners ang kasino. Agad sumagot si Yang Jong na hindi sumusunod sa batas si Myung-gil. Ngayon, kausap ni Chairman Tai-ho si Hyun-ju sa isa pang kotse. Sinabi niya na ninakawan siya ni Myung-gil ng 20 bilyong won noon. Nangako siya na kapag naging successful ang deal at kung matapos na ang COVID epidemic, dadalhin niya siya sa Rome para mag-enjoy sa buhay. Sinabi rin niya na ipapadala niya ang 2 bodyguard sa Italy para magbakasyon. Masaya silang nag-usap at nagbigay pa ng pangako sa isa't isa. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Chairman Tai-ho ang lahat sa bahay niya para uminom at mag-celebrate. Bumalik si Gang-yong sa office at ginawa ang lahat para panoorin ang security cameras at hanapin ang identity ng lalaking nagmamaneho ng motorbike. Sa bahay ni Chairman Tai-ho, napagdesisyonan ng lahat na ang paghahanap sa nakatagong hard drive ni Myung-gil ang susi para pabagsakin siya. Medyo optimistic na ngayon ang lahat sa mga nagawa nila. Itinaas nila ang mga baso nila para mag-celebrate. Masiglang uminom ang lahat, si Gun-woo lang ang uminom ng soft drinks. Pagkatapos uminom ng todo, umupo sina Yang Jong at Du Yang para mag-usap. Sinabi pa lang ni Du Yang kay Yang Jong na magiging ama na siya sa loob ng 2 buwan. Sinisi ni Yang Jong si Du Yang dahil hindi niya ito sinabi ng mas maaga. Pagkatapos ay binigyan ni Yang Jong si Du Yang ng pera at sinabihang bumili ng masustansyang pagkain para sa asawa niya. Pagkatapos ay sumakay si Du Yang sa taxi at umuwi kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ay minadali ni Director Min Byom si Gang-yong na alamin agad ang kinaroroonan ng lalaking nagmamaneho ng motorbike o ikakalat online ang video niya. Matapos ang maraming oras ng pagtitigan sa screen, sa wakas ay nakita ni Gang-yong ang 2 motorcycle na hinahanap niya. Nakita niya ang 2 sasakyan na pumasok sa isang bahay, kaya isinulat niya ang address at tinawagan si Myung-gil. Matapos malaman ni Myung-gil ang impormasyon, pinakilos niya ang lahat ng tauhan niya para pumunta sa bahay na iyon at mag-imbestiga. Nang pumasok siya sa bahay para maghanap, nakita niya ang picture ni Du Yang at ng asawa niya. Pagkatapos noon, nakita ni Myung-gil ang mga bilog na marka sa sahig, kaya nalaman niya na hawak ngayon ni Chairman Tai-ho si Jiang Do. Pagkatapos ay nakita ni Myung-gil ang isang timba ng asin. Nalaman niya na may inamin si Jiang Do. Pagkatapos ay nakahanap ang mga tauhan ng photocopy ng ID ni Du Yang, kaya pumunta silang lahat sa bahay ni Du Yang.
Habang natutulog ang mag-asawa, nakarinig sila ng katok sa pinto. Lumabas ang buntis na asawa at may nagsabing kapitbahay siya. Bubuksan na sana ng asawa ang pinto nang lumabas si Duyang at sumilip sa siwang ng pinto. Alam niyang dumating na ang mga thug. Dinala ni Duyang ang asawa niya papasok sa bahay. Gusto niyang tumalon pababa sa lupa pero buntis ang asawa niya at hindi kayang tumalon. Sinabihan ni Duyang ang asawa niya na tumawag ng pulis. Pagkatapos ay niyakap at hinalikan niya ang kanyang asawa at ang hindi pa isinisilang nilang anak. Ginamit ni Duyang ang lahat ng kaya niya para harangan ang pinto. Binasag ng mga thug ang glass door at pumasok. Naghagis si Duyang ng kutsilyo at pinabagsak ang ilan sa kanila pero pinabagsak din siya ng mga ito. Pagkatapos ay malakas siyang tinamaan sa ulo. Mapait na umiyak ang asawa niya. Pumasok si Myung-gil sa loob. Sinabi ni Myung-gil kay Duyang na hahayaan niyang mabuhay ang asawa nito kung sasabihin niya kung nasaan si Yang Jong. Walang magawa si Duyang habang pinapanood ang asawa niyang ibigay kay Myung-gil ang impormasyong kailangan nito. Sa bahay ni President Tae-ho, kumakain ang lahat ng pagkaing niluto ng ina ni Gun-woo. Sinabihan ni President Tae-ho sina Gun-woo at Hyun-ju na ihatid ang ina ni Gun-woo sa kanyang orphanage para magtrabaho. Pumayag ang ina ni Gun-woo at inayos ang mga gamit niya. Bumalik si Yang Jong sa kanyang sushi shop. Pinatay na ang bantay ng tindahan. Isinuot ni Yang Jong ang damit niya bilang chef at nakita si Myung-gil na naghihintay sa kanya. Tinanong ni Yang Jong si Myung-gil kung paano siya nahanap nito. Sinabi ni Myung-gil na si Duyang ang nagsabi sa kanya. Tinanong ni Yang Jong kung pinatay na ba niya ang pamilya ni Duyang. Ngumiti si Myung-gil at tumango. Galit na sumugod si Yang Jong para labanan si Myung-gil. Pero hindi inaasahan. Sinaksak siya sa magkabilang binti ng dulo ng kutsilyo sa ilalim ng sapatos nito. Gumanti si Yang Jong at sinaksak siya ng isang beses pero nakasuot si Myung-gil ng bakal na armor. Pagkatapos ay sinaksak ni Myung-gil si Yang Jong at bumagsak siya. Kinuha ni Yang Jong ang isang metrong kutsilyo para labanan si Myung-gil. Nang malapit nang mapasok ni Yang Jong ang bakal na armor ni Myung-gil, gumanti ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang metrong kutsilyo para patayin si Yang Jong doon mismo. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng tauhan niya na pumunta sa bahay ni Chairman Tae-ho. Isa sa kanila ang sumugod sa bahay at binuksan ang lock para papasukin ang mga thug. Pagkatapos ay nadiskubre ni Woojin ang mga pumasok at sinabi ito kay Chairman Tae-ho. Sinabihan sila ni Chairman Tae-ho na pumunta sa basement. Pagkatapos ay mag-isang lumaban si Woojin para makapunta si Chairman Tae-ho sa basement. Mabangis na lumaban si Woojin pero sobrang dami ng mga thug para mapigilan. Nagsimulang bumaba sa basement ang mga thug. Bumaba si Chairman Tae-ho sa basement at binuksan ang safe niya na may lamang lahat ng ginto para kumuha ng baril. Nilagyan niya ng bala ang baril at naglagay ng ilang bala sa bulsa niya. Binaril niya ang ilang lalaki at patuloy na nilagyan ng bala ang baril. Ngayon, hawak na ng isa sa kanila si Woojin at sinaksak siya ng maraming beses sa tiyan. Umakyat si In Byom at pinabagsak si Chairman Tae-ho. Pumasok si Myung-gil para kausapin si Chairman Tae-ho. Tiningnan ni Myung-gil ang ginto sa safe at pagkatapos ay dahan-dahang pinatay si Chairman Tae-ho. Pagkatapos ay kinuha ni Myung-gil ang lahat ng ginto sa safe at sinunog ang bahay. Bumalik sina Gun-woo at Hyun-ju at nakita nilang nasusunog ang bahay. Pumasok si Gun-woo sa bahay at binuhat si Woojin palabas. Bumaba si Hyun-ju sa basement at nakita niyang pumanaw na si Chairman Tae-ho. Niyakap niya ang kanyang lolo at umiyak ng todo. Kinailangan hilahin ni Gun-woo si Hyun-ju palabas dahil palakas ng palakas ang apoy. Dinala si Woojin sa emergency room. Marami siyang nawalang dugo pero dahil sa COVID, sobrang kulang ang hospital sa dugo. Pagkatapos ay pumasok si Gun-woo para mag-donate ng dugo para iligtas si Woojin. Sinabi ng nurse na hindi pa rin sapat ang dugo para mailigtas siya at hindi na pwedeng kuhanan pa si Gun-woo. Pero nagmakaawa si Gun-woo at sinabing boxer siya, kaya napakalakas niya. Sa labas, napaiyak ng todo si Hyun-ju habang naaalala si President Tae-ho. Sinisi niya ang sarili niya dahil siya ang nagsimula ng lahat, kaya humantong ito sa ganito. Pagkatapos mag-donate ng dugo ni Gun-woo at lumabas, hindi na makita si Hyun-ju. Tumakbo si Gun-woo para hanapin siya at tinawagan siya pero hindi sumagot si Hyun-ju. Inanunsyo ng doktor na successful ang surgery at nailigtas si Woojin. Napaiyak si Gun-woo at nagpasalamat sa doktor. Hinawakan niya ang ulo niya at umiyak dahil sa mga nangyari. Hindi nagtagal, lumipat sina Gun-woo at Woojin sa isang malayong countryside. Masipag silang nagtrabaho para palakasin ang katawan at fighting skills nila. Nag-jogging sila at pagkatapos ay umuwi para magbuhat ng weights. Disiplinado silang dalawa sa army, kaya ngayon pareho silang may malalakas na katawan at six-pack abs na parang bodybuilders. Kasalukuyan silang nakatira kasama si Driver In-mook. Nang makita ni Driver In-mook na sobrang sipag nilang mag-training para maghiganti, agad niya silang pinapasok para pigilan sila. Sinabihan ni Gun-woo si Driver In-mook na maniwala sa kanila dahil kaya nilang talunin si Myung-gil. Sinabi ni Driver In-mook na ganoon kagaling ang assassins na sina Yang Jong at Duyang, pero namatay pa rin sila, kaya paano mananalo silang dalawa? Sinabi ni Gun-woo na susundin niya ang bilin ni Chairman Tae-ho. Titipunin ni Gun-woo ang mga taong sinaktan ni Myung-gil para talunin siya. Nagdesisyon si Driver In-mook na hindi niya ito papayagan. Pagkatapos ay pumunta si Driver In-mook para bisitahin ang puntod ni Chairman Tae-ho. Nakakita siya ng sulat.
Kay Hyunju pala iyon. Sinabi niya na pumunta siya sa Rome gamit ang maliit na perang ibinigay sa kanya ni Chairman Taiho. Sinabi niya na kung mananatili siya rito, sobrang mamimiss niya si Chairman Taiho dahil kahit saan siya pumunta, may isip niya ang kanyang lolo. Mahal na mahal din ni Hyunju si Driver In-mook at humingi siya ng tawad sa kanya dahil umalis siya nang hindi nagpapaalam. Umuwi si Driver In-mook. Tinawag niya sina Gunwoo at Woojin sa labas at pagkatapos ay binigyan sila ng isang suitcase ng pera. Sinabi niya na ito ang huling emergency fund ni Chairman Taiho. Naghanda siya ng lugar na tutuluyan nila sa Seoul at sinabihan ang dalawang lalaki na mag-ingat. Yumuko ang dalawa para magpasalamat kay Driver In-mook at nangakong mananalo sila. Dinala ni Gunwoo at Woojin ang suitcase ng pera sa Seoul at pagkatapos ay pumunta sa lugar na pinapatuluyan sa kanila ni Driver In-mook. Bahay pala ito ng pamangkin ni Driver In-mook. Nagbigay ang babae ng maraming rules para sa dalawang lalaki habang nakatira sila sa bahay na ito. Nag-usap sina Gunwoo at Woojin para maghanap ng kakampi na tutulong sa kanila na gawin ang revenge plan nila. Binigyan sila ni Driver In-mook ng kotse. Nagmaneho ang dalawang lalaki para makipagkita sa loan shark na dating boss ni Woojin. Dahil ang taong ito ay na-scam ng kumpanyang Smile Capital ng malaking halaga ng pera, ginawa ni Woojin ang lahat para kumbinsihin siyang sumali sa grupo nila ni Gunwoo para ubusin ang mga tao ng kumpanyang Smile Capital. Sinabi niya na hindi siya sasali dahil baka mamatay siya. Para sa kanya, pwedeng kitain ulit ang pera pero iisa lang ang buhay. Kaya hindi katangahan ang huwag harapin ang mapanlinlang na grupong iyon. Nagpatuloy sina Gunwoo at Woojin na hanapin ang direktor ng bodyguard company. Ang taong nagpakilala sa dalawa para makipagkita kay Chairman Taiho ay kamakailan lang sinira ng mga thug ng kumpanyang Smile Capital para maningil ng utang. May maliit na linya na inilagay sa kontrata para bitagin siya. Sinabi ng dalawa na pag-aari ni Myung-gil ang kumpanyang ito. Pagkatapos ay sinabi nila na kamakailan lang pinatay ni Myung-gil si Chairman Taiho. Pinatay din ni Myung-gil ang dalawang asasin na nasa tabi ni Chairman Taiho. Nang marinig ng direktor ang balita, umiyak siya ng malakas dahil si Chairman Taiho ay benefactor din ng buhay niya. Nagpatuloy sina Gunwoo at Woojin na makipagkita sa thug na si Jae-myung mula noon. Tinanong siya ng dalawa tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng kumpanyang Smile Capital. Pagkatapos ay nalaman nila na buhay pa si Junmin na hiniwa ni Duyang sa lalamunan. Tinanong ni Gunwoo kung bukas na ba ang kasino ni Myung-gil. Sinabi ni Jae-myung na hindi pa dahil nasa contract dispute pa rin si Myung-gil sa Il Group kaya hindi pa pinapayagan ng conglomerate na magbukas ang kasino sa hotel nila. Pagkatapos ay kinuhanan ni Woojin ng litrato si Jae-myung at sinabihan siya na kailangan niya itong ilihim. Kung hindi ay ipapadala niya ito sa boss niyang si Junmin. Pagkatapos ay tinanong ni Gunwoo kung may paraan ba para mahanap ang phone number ng tagapagmana ng Il Group. Sinabi ni Jae-myung na hindi niya kaya. Nag-online ang dalawa para maghanap ng impormasyon tungkol sa panganay na anak ng conglomerate. Pagkatapos ay nalaman nila na siya ay si Direktor Min Beom. Sa oras na ito, tumakbo pabalik ang pamangkin ni Driver In-mook at sinabihan ng dalawa na huwag gamitin ang computer niya. Sinabi ni Woojin na ngayon lang ito. Pagkatapos ay binuksan ng dalawa ang Instagram ni Min Beom at nag-click ng message para magpadala ng mensahe. Ngayon, nakayuko si Min Beom habang pumunta siya para makipagkita kay Myung-gil. Binugbog siya nito dahil hindi niya naayos ng maayos ang casino construction contract. Sinabi ni Min Beom na hindi pa pumapayag ang kanyang ama sa kontrata. Kinaladkad ni Myung-gil si Min Beom palabas at ihahagis na sana siya sa lupa. Sinabi ni Myung-gil na kung hindi papayag ang ama niya, babaguhin niya ang kontrata ayon sa gusto niya o ipopost niya online ang video ni Min Beom na naghuhubad at papatayin si Min Beom. Sumakay si Min Beom sa kotse at umiyak ng todo. Bigla, nakatanggap siya ng text message na nagsasabing matutulungan kitang mawala si Myung-gil. Alam ko kung nasaan ang hard drive na may lamang video ng paghuhubad. Ipinakita ni Min Beom ang message kay Gangyong. Sinabi ni Gangyong na dapat niyang makipagkita sa taong nagpadala ng message. Pagkatapos ay pinapunta nilang dalawa sina Gunwoo at Woojin sa isang bar. Mahilig bumati ang dalawang taong ito gamit ang alak, kaya pinilit nila sina Gunwoo at Woojin na uminom kasama nila. Sinabi ni Woojin na nasaksak ng mga thug ni Myung-gil ang liver niya at hindi siya pwedeng uminom. Sinabi rin ni Gunwoo na hindi siya pwedeng uminom. Sinubukan ni Gangyong na pilitin si Gunwoo na uminom dahil hindi nila pwedeng palampasin ang mahalagang pagkakataong ito. Napilitan si Gunwoo na uminom kasama sina Gangyong at Min Beom. Pero hindi inaasahan, mataas pala ang alcohol tolerance ni Gunwoo. Tuloy-tuloy ang inom ni Gangyong at tuloy-tuloy din ang inom ni Gunwoo. Pagkatapos uminom, matino pa rin si Gunwoo habang sina Gangyong at Min Beom ay nagpapakita na ng senyales ng pagkalasing. Sa huli, habang lasing, sinabi ni Min Beom ang nasa loob niya. Umiyak siya ng todo at ikinuwento kay Gunwoo ang mga sama ng loob at pagpapahirap na tiniis niya ng gamitin ni Myung-gil ang video para kontrolin siya. Pagkatapos noon, tinawag pa niyang pamilya si Gunwoo. Kinabukasan ng umaga, nagising sina Min Beom at Gangyong. Sinabi ni Gunwoo na kagabi, dinala ni Min Beom siya at si Woojin sa bahay na ito. Pagkatapos ay nagsama-sama silang apat para kumain ng instant noodles na niluto ni na Gunwoo at Woojin. Pagkatapos ay pumunta sina Gunwoo at Woojin sa building ng Il Group para makipagkita at pag-usapan ng plano laban kay Myung-gil. Nakaisip ang lahat ng plano na i-hack ang phone ni Myung-gil
Pagkatapos ay i-activate ang safe at sunugin ang secret hard drive niya. Sinabi ng hacker dito na may dalawang paraan para gawin ito. Ang isa ay akitin si Myung-gil na kumonekta sa wifi ng building at i-hack ang phone niya. Ang isa naman ay ipascan kay Myung-gil ang COVID-19 QR code pagpasok niya sa building. Kapag ginamit niya ang phone niya para iscan ang code, pwede nilang ma-hack at makontrol ang phone niya. Tinanong ni Min Byom kung paano kung malaman ni Myung-gil ang lahat. Takot na takot si Min Byom kay Myung-gil kaya sobrang nag-aalala siya. Pagkatapos ay kinausap ni Gang-yong si Min Byom ng pribado para pakalmahin siya. Nagsimulang mag-set up ang lahat ng cameras at lahat ng modernong audiovisual equipment. Ngayon, pumasok si Myung-gil sa building para pumirma ng kontrata kay Min Byom. Pagpasok sa pinto, pinaskan ng staff kay Myung-gil ang QR code para maiwasan ang COVID-19. Ginamit din ni Myung-gil ang phone niya para iscan ang code, pero walang mahanap na security application ang hacker sa phone niya. Nagsimulang magpanik sina Gang-yong, Woo-jin at Gan-woo. Pumasok si Myung-gil sa room at nakipagkamay kay Min Byom. Takot na takot si Min Byom nang makita niya si Myung-gil. Habang nalulungkot sila, nadiskubre ng isa sa mga pulis na dalawang phone ang gamit ni Myung-gil. Nang iscan ni Myung-gil ang QR code, ibang phone ang ginamit niya. Sinabi ng hacker na ngayon, kailangan nilang akitin siya na kumonekta sa wifi. Pumasok si Min Byom sa surveillance room. Sinabi ni Gang-yong na kailangan nilang humanap ng paraan para kumonekta si Myung-gil sa wifi. Pagkatapos ay sinabi ni Woo-jin kay Min Byom na kailangan niyang umarte. Dapat niyang hingin kay Myung-gil na burahin ang video bago pirmahan ang kontrata. Sinabi ni Min Byom na wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Sinabi niya na makita pa lang niya ang mukha ni Myung-gil, nanginginig na ang mga kamay at paa niya. Sinubukan ni Gang-yong na palakasin ang loob ni Min Byom at pakalmahin siya na poprotektahan niya ito. Sinabi rin ni Gan-woo na gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Tinipon ni Min Byom ang lahat ng tapang niya at lumabas ng meeting room at hiniling na makausap si Myung-gil ng pribado. Hiniling ni Min Byom kay Myung-gil na burahin ang video bago pumirma ng kontrata. Sinabi ni Myung-gil na nasa bahay iyon at buburahin pagkatapos mapirmahan ng kontrata. Sinabihan ni Min Byom si Myung-gil na huwag siyang isiping pwedeng lokohin. Pagkatapos ay inilabas ni Myung-gil ang phone niya, pinatugtog ang video at buburahin na sana ito. Pero gusto ni Min Byom na siya mismo ang gumawa, kung hindi ay hindi niya pipirmahan ang kontrata. Matapang na sinabi ni Min Byom kay Myung-gil nang harapan na sa isang tawag lang, maa-audit bukas ang kumpanya ni Myung-gil at magbabayad ito ng 10 bilyong won sa buwis. Ngumiti si Myung-gil at pinuri si Min Byom, pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang phone. Kinuha ni Min Byom ang phone at agad kumonekta sa wifi ng building. Inanunsyo ng hacker na nahanap niya ang security app at sisimulan na niyang buksan ang safe. Pinasok ng professional hacker ang safe at sinabing handa na siyang sunugin ito. Pumayag din si Gang-yong, kaya nasunog din ang hard drive sa bahay ni Myung-gil. Sinabi ni Gang-yong kina Woo-jin at Gan-woo na hahanap siya ng ebidensya sa phone ni Myung-gil at ipakukulong niya ito. Sinabi ni Min Byom kay Gan-woo na siya ang sasagot sa pagtanggal ng peklat sa mukha ni Gan-woo. Tumanggi si Gan-woo at sinabing dahil sa peklat na ito, nakilala niya ang maraming mabubuting tao at nagkaroon siya ng mas maraming lakas. Ngayon, nagse-celebrate si Myung-gil kasama ang mga tauhan niya at mga prostitute dahil sa matagumpay na pagpirma ng kontrata. Nang pumasok siya sa bahay, may naamoy na sunog si Myung-gil. Binuksan ni Myung-gil ang safe at nakita niyang nasunog na ang hard drive sa loob. Galit na sumigaw si Myung-gil. Pagkatapos ay kumuha siya ng phone mula sa closet at tumawag sa isang misteryosong tao. Sinabi ni Myung-gil na ipapadala niya ang phone sa misteryosong tao para hanapin nito ang kinaroroonan ng isang matandang lalaki. Ang misteryosong tao pala na ito ay isang police officer na nagtatrabaho sa Major Crimes Unit. Natanggap ng taong ito ang phone. Nang buksan niya ito, nakita niya ang phone number ni driver In-mook. Sa sandaling iyon, pumasok si Gang-yong. Sinabi niya sa taong ito na iniimbestigahan niya ang isang loan shark boss. Kakatanggap lang niya ng listahan ng mga biktima ng boss na iyon. Narinig ito ng spy at agad tumawag para ipaalam kay Myung-gil. Sinabi ni Myung-gil na kailangan nilang malaman kung sino ang sangkot sa investigasyon. Pagkatapos ay tinanong ni Myung-gil kung kailan nila malalaman kung nasaan si driver In-mook. Sinabi ng spy na malalaman nila bukas ng umaga. Nangako si Myung-gil na ililipat niya ang reward money sa spy at ibinaba ang tawag. Matapos malaman ng mga tauhan ni Myung-gil kung nasaan si driver In-mook, nagmaneho sila para hanapin siya. Gumamit sila ng dahas para tanungin siya kahit saan. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang rice store at sinabi ng may-ari na kilala niya ang lalaking ito dahil madalas itong pumunta roon para mag-deliver ng bigas. Pagkatapos ay pumunta ang mga thug sa tirahan ni driver In-mook. Patuloy na pinakiusapan ni Gan-woo at Woo-jin si Jae-myung na tulungan silang hanapin ang profile ng thug na si In Byom. Humingi si Jae-myung ng 1 milyong won pero hindi inaasahan. Naglabas ng pera si Gan-woo at binigyan siya ng 10,000 won. Gusto ni Gan-woo at Woo-jin na imbestigahan si In Byom dahil siya lang ang nakakaalam kung saan itinago ni Myung-gil ang gintong ninakaw niya kay Chairman Tae-ho. Habang kausap ng dalawa si Damin, nakatanggap sila ng tawag mula sa thug na si In Byom. Pagkatapos ay nakita nila ang picture ni driver In-mook na nahuli. Sinagot ni Damin ang phone at sinabihan siya ni In Byom na pumunta sa isang shopping mall sa loob ng 1 oras.
Sinabi ni Damin na siya mismo ang papatay sa kanya at ibinaba ang tawag. Si Damin ay isang magaling na archer na nakasali na sa international tournaments. Kinuha niya ang kanyang bow and arrow at sumama sa dalawang lalaki para iligtas ang kanyang lolo. Nang sabihin ni Ganwoo kay Damin na huwag sumama, ipinakita niya ang galing niya sa harap nilang dalawa. Pagkatapos ay tinawagan ni Woojin ang direktor ng bodyguard company para humingi ng tulong. Nang marinig niya ang balita, pinutol niya ang cast sa nabali niyang braso at naglagay ng makeup na parang assassin. Pagkatapos ay pumunta siya para makipagkita sa grupo ni Ganwoo. Hinati silang 4 sa 2 wing at pumasok sa building. Pumasok sina Ganwoo at Woojin sa main door. Inutusan ng thug na si Inbeom ang mga tauhan niya na patayin sina Ganwoo at Woojin. Isa-isang pinabagsak ni Ganwoo at Woojin ang bawat thug. Nanginig sa takot ang mga tauhan nang makita ang lakas nilang dalawa. Gamit ang mga kamay lang, nilabanan ni Ganwoo at Woojin ang mga thug. Sinuportahan sila ni Damin gamit ang bow mula sa taas. Tumakbo pataas ang isang leader para harapin si Damin pero pinigilan siya ng direktor ng security company sa ibaba. Pagkatapos talunin ang mga thug, umakyat si Ganwoo papunta kay Inbeom. Lumapit si Ganwoo at bumitaw ng suntok na nagpabagsak dito sa sahig. Tumakbo pataas si Woojin para tumulong. Nakikipaglaban ang leader sa direktor ng security company pero nang makita niyang sobrang lakas ng archer girl, sinubukan niyang tumakas. Tumakbo ang direktor ng security company para pigilan siya. Nang mapabagsak siya ng leader, mabuti na lang at dumating si Woojin sa tamang oras para iligtas siya. Wala nang natitirang arrow si Damin ngayon. Sa ibaba, tuloy-tuloy na bumitaw si Ganwoo ng target ng mga atake na nagpatulala sa thug na si Inbeom. Pero pagkatapos ay nasakal niya si Ganwoo. Gumanti si Ganwoo at pinabagsak si Inbeom. Sa itaas, natapos na rin ni Woojin ang leader. Pagkatapos ay itinali ng grupo ang 2 lalaki at ginamit ang torture para tanungin ang leader kung saan niya itinago si Driver Inmook. Sinabi ng direktor ng bodyguard company na sasaksakin niya ito sa singit kung hindi siya aamin. Sobrang natakot ang leader kaya inamin din niya kung saan hawak si Driver Inmook. Pagkatapos ay isinakay ng 4 na lalaki ang 2 bihag sa kotse. Sinabihan ni Ganwoo ang direktor ng bodyguard company na bantayan ang thug na si Inbeom at tanungin kung saan itinago ni Myung-gil ang ginto niya. Pagkatapos ay sumama ang 2 lalaki kay Damin papunta sa fish farm na inamin ng leader para iligtas si Driver Inmook. Tinawagan ni Ganwoo si Gangyong para sabihin kung saan hawak si Driver Inmook. Narinig ito ni Gangyong at tinawagan ng spy at sinabihan itong magpadala ng tao para iligtas si Driver Inmook. Agad tumawag ang spy kay Myung-gil para ipaalam ito. Agad tinawagan ni Myung-gil ang mga tauhan niya para linisin ang lugar at ilipat si Driver Inmook dahil paparating ang mga pulis. Kaya nang dumating ang pulis, wala silang nakita. Dumating ang grupo ni Ganwoo at isinuko ang leader kay Gangyong. Sinabi ni Ganwoo na may ilang tauhan ng leader na tumakas kanina kaya malamang binalaan nila siya para linisin ang lugar. Kasalukuyang pinahihirapan ng direktor ng security company ang thug na si Inbeom para tanungin kung saan itinago ni Myung-gil ang ginto pero wala siyang sinasabi. Pagdating ni Ganwoo, kinagat niya ang sariling dila. Pumasok si Ganwoo at sinabihan si Woojin na tumawag ng ambulance. Sinabi ng direktor ng security company na kung mamamatay si Inbeom, paano nila mahahanap ang lokasyon ng gold safe. Sinabi ni Ganwoo na hindi niya kayang hayaang may mamatay. Pumunta si Gangyong sa isang tindahan para bumili ng kape pero nilagyan ng lason ng may-ari ng tindahan ng kape. Lumabas si Gangyong at nakaramdam ng hilo. Nang bumalik siya sa coffee shop, nakita niya na nakatali ang totoong may-ari. Gumapang si Gangyong papasok sa isang bahay at sinabing kailangan niya ng asin. Naglabas ng asin ang may-ari. Inilagay ni Gangyong ang asin sa bibig niya para maisuka ang nalason na inumin. Ngayon, pinadala rin ni Myung-gil ang mga tauhan niya para patayin ang 2 sa mga kasamahan ni Gangyong dahil kasama sila sa investigation team niya. Nakatanggap si Ganwoo ng tawag mula kay Myung-gil. Sinabihan niya si Ganwoo na pumunta sa fish farm mamayang 9:00 ng gabi para makipagkita sa kanya. Kapag tumawag ng pulis si Ganwoo, gagawin niyang pagkain ng isda si Driver Inmook. Sinabi ni Myung-gil na naasikaso na niya si Gangyong at ang 2 teammate nito kaya huwag na nilang subukang gumamit ng kahit anong pakulo kung hindi ay papatayin niya ang kanyang ina. Narinig ito ni Damin at gusto niyang sumama. Hinila ni Ganwoo si Woojin palabas para mag-usap. Sinabi ni Ganwoo na kung may mangyari kay Driver Inmook, ayaw niyang makita si Damin na bumagsak tulad ng nangyari kay Hyunju noon. Sinabi ni Woojin na iba na ngayon. Dahil nagkahiwalay sila noon, kaya nauwi ang lahat sa ganito. Sinabi ni Woojin na ngayon, magsama-sama tayo para harapin si Myung-gil. Nagmaneho silang 3 papunta sa fish farm para makipagkita kay Myung-gil. Pagkatapos ay iniwan nila si Damin sa labas para magbigay ng cover mula sa malayo. Pumasok sina Ganwoo at Woojin sa loob. Naghihintay ang mga thug at si Myung-gil. Nakahiga rin sa lupa si Driver Inmook. Inutusan ng tauhan ni Junmin ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Nagtulungan ang 2 para isa-isang pabagsakin ang bawat thug. Nakita ni Myung-gil na walang silbi ang mga tauhan niya at wala silang magawa sa 2. Kaya bumunot siya ng kutsilyo at itinapat ito sa leeg ni Driver Inmook. Pagkatapos ay sinabihan niya ang 2 na huwag gumalaw. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan niya na asikasuhin ang 2. Sa oras na ito, kinuha ni Damin ang kanyang bow at naghanda na bumaril.
Sumigaw siya ng malakas para dumapa sina Gunwoo at Woojin. Pagkatapos ay pinana niya si Myonggil sa balikat. Sinamantala ni Gunwoo at Woojin ang pagkakataon para pabagsakin ang mga tauhan. Inalalayan si Myonggil ng mga tauhan niya papunta sa kotse at tumakas. Kaya nailigtas nilang tatlo si driver In-mook ng ligtas. Ni-raid ng pulis at inaresto ang lahat ng mga thug. Pagkatapos noon, hinalughog ng pulis ang lugar at nadiskubre na ang fish farm na ito ang lugar kung saan nila itinatapon ang mga taong pinatay ni Myonggil. Ni-raid ng pulis ang bahay ni Myonggil para maghanap. Ang asawa niya lang ang nasa bahay sa oras na ito. Pagkatapos ay nadiskubre nila ang maraming phone ng mga biktimang pinatay ni Myonggil. Naaresto rin ang spy policeman dahil sa bribery at murder. Ngayon, nakatakas si Myonggil at wanted na siya. Sinabi ni Min Byom na hindi siya makakatulog ng maayos hanggat hindi nahuhuli si Myonggil. Sinabi ni Gunwoo na hahanapin niya si Myonggil. Sinabi ni Gunwoo na maaaring alam ng dating tauhan ni Myonggil na si Jang-do kung paano tumakas si Myonggil papuntang ibang bansa. Sinabi ni Gang-yong na iimbestigahan niya kung nasaan ang taong ito. Nang mag-imbestiga si Gang-yong, ang nahanap lang niya ay ang bank account number ni Jang-do. Sinabi ni Jae-myung kina Woojin at Gunwoo na siguradong kailangan ni Jang-do ng pera. Kaya mag-transfer ng kaunting pera sa account niya at ilagay ang phone number ninyo sa reason ng transfer. Siguradong tatawag pabalik si Jang-do. Tinanong ni Gunwoo kung magkano ang ita-transfer at sinabi ni Jae-myung na kailangan ng 10 milyong won para mahulog si Jang-do sa bitag. Totoo nga, pagkatapos matransfer ang pera, tumawag pabalik si Jang-do. Napagtanto niya na dating tauhan ni Chairman Tae-ho si Gunwoo. Sinabi ni Gunwoo na wanted na ng pulis si Myonggil at kailangan nila ng tulong para hanapin siya. Tinanong ni Jang-do si Gunwoo kung magkano ang ibabayad niya sa kanya. Tinanong ni Gunwoo kung magkano ang kailangan niya. Nag-alok si Jang-do ng 1 bilyong won at kailangan itong matransfer sa kanya sa loob ng 4 na araw. Kinuha ni Gunwoo at Woojin ang suitcase ng pera na ibinigay sa kanila ni driver In-mook at nakita nilang 300 milyong won lang ang laman nito. Kaya pumunta silang dalawa kay Min Byom para humingi ng tulong. Sinabi niya, paano kung kunin ni Jang-do ang 1 bilyong won at tumakbo? Sinabi ni Gunwoo na kung hindi tutuparin ni Jang-do ang usapan, hahanapin nila ni Woojin si Jang-do hanggang lumabas siya. Pumayag si Min Byom matapos marinig ito. Matapos makatanggap ng sapat na pera, tinupad ni Jang-do ang pangako niya. Pumunta siya sa train station para alamin kung nasaan si Myonggil. Pagkatapos ay tinawagan niya si Gunwoo para sabihin ito. Sinabi ni Jang-do na sa makalawa, sasakay si Myonggil sa tren para tumakas papuntang Ho Chi Minh City. Nasuhulan na ni Myonggil ang mga opisyal sa Vietnam. Ibinigay ni Jang-do ang phone number ng isang taong nagtatrabaho sa tren para si Gunwoo mismo ang makipag-negotiate. Pagkatapos ay nagpaalam silang dalawa kina driver In-mook at Damin at umalis para sa kanilang misyon. Sinuhulan din ng 2 lalaki ang staff para makapuslit sa barko. Nang umalis ang barko, hinanap ni Gunwoo at Woojin si Myonggil at ang gang niya kahit saan. Palihim na pumasok si Woojin sa loob ng barko at nakita si Junmin. Sa oras na ito, binaril siya ni Woojin ng nakakamanhid na electric shot, dahilan para mahimatay siya. Pagkatapos ay nakaharap ni Woojin ang thug na si In Byom. Inihagis ni In Byom si Woojin pababa ng hagdan. Pagkatapos ay sinamantala ni Woojin ang lugar para iwasan ang atake ni In Byom. Pagkatapos ay bumitaw si Woojin ng knockout punch, pinatumba siya doon mismo. Sa barko, nakita ni Gunwoo si Myonggil. Sumigaw ng malakas si Gunwoo at tumakbo papunta sa kanya, pagkatapos ay nilabanan si Myonggil. Nang makita niyang hindi niya kaya, tumakbo palayo si Myonggil. Pagkatapos ay nilagay ni Myonggil ang kutsilyo sa belt niya. Nang gumapang pataas si Gunwoo, sinipa siya ni Myonggil sa mukha, dahilan para mahulog si Gunwoo. Pagkatapos ay umakyat si Gunwoo mula sa ibang direksyon. Matapos ang matinding laban, natalo rin ni Gunwoo si Myonggil. Nang sasaksakin na sana ni Myonggil si Gunwoo gamit ang kutsilyo, sinuntok siya ni Gunwoo ng ilang beses dahilan para bumagsak siya. Sinabi ni Gunwoo kay Woojin na baka iniisip niya na naging assassin na siya ngayon. Sinabi ni Woojin na babalik silang dalawa bilang tunay na boxers. Pagkatapos ay nahanap nilang dalawa ang lahat ng ginto ni Myonggil. Ngayon, nasa cruise ship si Min Byom na papunta sa destinasyon. Tinawagan ni Gunwoo si Min Byom para sabihin na nahanap niya ang lahat ng ginto. Tinanong ni Min Byom kung paano naman ang phone ni Myonggil. Agad pumunta si Gunwoo para kunin ang phone at ibinigay ito kay Min Byom. Pagkatapos ay tinawagan ni Min Byom si Gang-yong para sabihin ang magandang balita. Sinabi niya na hihingi siya ng tulong sa Interpol at maghihintay sila sa Vietnam. Tinanong ni Min Byom kung ano ang gustong gawin ng dalawa sa ginto. Sinabi ni Gunwoo na noon pa man gusto ni Chairman Tae-ho na tulungan ang mahihirap kaya ngayon gusto niyang gamitin ang pera para sa parehong layunin. Tinanong ni Min Byom silang dalawa kung ayaw ba nilang kunin ang pera. Sinabi ni Gunwoo na siyempre gusto niya pero hindi niya ito pera. Sinabi ni Min Byom na ang tumpok ng gintong ito ay halos 84 na bilyong won ang halaga. Sinabi niya na magbubukas siya ng welfare fund o baka magdagdag pa ng pera para magtayo ng hospital. Tinanong ni Gunwoo kung pwede bang ipangalan ng hospital kay Chairman Tae-ho. Sinabi ni Min Byom na mahirap iyon pero susubukan niya. Pagkatapos ay binigyan niya sina Gunwoo at Woojin ng tig-2 gold bars bilang reward. Sinabi ni Min Byom na babayaran niya ito gamit ang sarili niyang pera. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa Korea at pumunta sa orphanage para muling makasama ang ina ni Gunwoo.
Masayang niyakap ng ina si Gunwoo at tinanong kung nasaan si Woojin. Sinabihan sila ni Gunwoo na umuwi na sila. Pagkatapos ay masaya silang tatlo na nagyakapan.